Okay, move on tayo sa tinatawag nating default routes. Ano nga ba ito at paano ito gumagana? Default routes are used to route network or IPs into something na wala sa ating routing table. Ibig sabihin, kapag hindi natin alam kung saan dapat i-route or kapag hindi fix yung destination IP, most of the time doon ginagamit ang default routes. Let me give an example. For example, our users inside our network na gustong umaccess sa internet. So sa dami ng mga public IPs at public website sa internet na ina-access at pwedeng i-access ni users, imposibleng ma-define natin ang destination IP. That's where default routing comes in. In a nutshell, lahat ng undefined or sabi ko nga kanina, lahat ng destination na wala sa routing table ay pwede natin iset to use the default routes. Kasi kung hindi natin ito isiset, ida-drop ni router ang lahat ng traffic natin. Kasi nga, wala yung route sa kanyang routing table. Kapag nag-set naman tayo ng default route at na-encounter ng router natin na ang destination ay wala sa kanyang routing table, it will fall under default route at yun ang susundin niya. Gets mo, idol? So, let's see how it works. Alright? So, how to configure default routes? Simple lang din ang pag-configure ng default routes or default routing. So since default routes is part ng static routing, kailangan natin manually i-define at i-configure ang mga ito. Here's the basic syntax, right? So router. So dito kanina, nilagyan ko na to ng IP address. So naglagay na rin para iwas sa ating bang oras. Enable, then show IP split. So ito yung aking IP address papunta sa kanilang router. Right? So configure tayo. Testing pala muna natin para makita mo kung paano. Okay? So mula dito sa PC, ipiping ko si 172.16.10.2 na IP address. So lang ping 172.16.10.2. Wala, hindi siya tumatagot. So, configure natin to ng default route. So, IP route 0000 any IP address 000 listen natin to 0000 any subnet mask. Tapos, yung next hop niya, yung IP address ng pangalawang router 172.16.10.2. Yan yung pining natin kanina na hindi tumagos mula kay user. So, enter natin yan. So, kailangan balikan din natin ng return dun sa router 2. Configurean din natin siya ng pabalik na IP route 0000 any IP address ang ibig sabihin ng 4 na 0 na yan. Tapos any subnet mask din. Tapos next hop naman niya is si router 1.16.10.1. Okay? So meron na tayong default route. Okay? So on this simple config mga idol, lahat ng packets or traffic para sa network na wala sa aking routing table ay ibabato or ipapasa ko sa IP address na 172.16.2. So whenever a user or any device
na gustong mag-communicate sa IP na wala sa ating routing table ay magde-default sa routes na ito. So, ibig sabihin lang, that request will be sent over to 172.16.10.2. So, kadalasan in a real world, ito ay ang internet router or ang device natin facing public internet. Okay? Alright? So, on this way of default routing naman, halos same lang din. Instead na mag-default ang traffic or packets natin sa IP of a device, it will be sent on a physical interface, so FA01. Sa ganun din, pwedeng ito ay ang interface natin facing public internet or kung ano man ang interface na gusto natin puntahan ng mga request na wala sa ating routing table. That's how default routes or default routing works, mga idol. So, napakasimple lang. Again, lahat ng traffic or packet para sa network na wala sa ating routing table ay magpo-pull or magde-default dito kapag ito ay nakaset sa ating routing table. Okay? So, try natin mag-ping ulit. Alright? So, kanina hindi siya na-ping. Try natin. So, yun, pumasok na siya. Pumasok na naka-ping na siya. Tapos ulitin lang uli natin. So, medyo naguguluhan lang siya ng konti. Diba? So, balikan natin ulit ito. Ipiping natin si 10. 10. Ipiping natin to si 192.168.1.10. Ulitin lang ulit natin para maging 100% na. So, yan, nag-100% na yung ating ping. Alright? So, ganun lang ang pag-configure ng default routes, mga idol. Napakasimple lang, basic. Alright? Alright.